pagbebenta ng mga sigarilyo na itigil nila at ihinto nila yung pagbebenta ng mga itong klaseng sigarilyo na hindi natin alam kung saan galing, at ito isa yung pinagbabawal din dahil hindi natin alam ang content ng sigarilyo na to. So sir, yung mga nag-surrender tapos nahulihan natin na illegal ng sigarilyo, meron ba nag-surrender siya na una pero nahulihan natin siya? Wala na po. Wala na po. Yung mga nag-surrender po, yun po yung mga may tindahan, nagbebenta. Pag everyday naman po, iniikutan po ng mga pulis natin, i-inspect. So wala na po silang nakikitang mga nagbebenta ng sigarilyo dahil nabigyan na po natin sila ng warning eh. Pero pagdating naman po sa mga checkpoints po natin, continuous po, 24 hours, round the clock, may nahuhuli pa rin po yung mga pulis natin na mga nagsusupply. Anong sir ng karaniwang tao siguro na kasi makikita nila parang kakaunti ito at bakit ito ng mga surrender na pwedeng sirain? Yung mga surrendered po kasi, ito po yung voluntaryo pong dinadala na dito kasi alam po nilang bawal. Dahil nagsabi po kami sa kanila na ito'y bawal, kaya turn over nyo sa amin. So pwedeng sirain kasi hindi siya evidence? Opo. So yung ibang nahuli natin, saan sir nandun ngayon yung huli? Nasa po sila ng kaso. Okay sir, yung mga ebidensya sir na mga nakuha natin, na nahuli. Yung mga ibang items natin nandun sa mga bawat presento natin. Kasi nandun yung mga kan natin. Meron tayong mga kanton, mga lugar kung saan nilalagay yung mga ebidensya natin. Storage sir. O storage natin. Sir, yung mga nakahuli natin, hindi natin nalalaman kung saan yung source nila. Meron lang pong isang source eh. May mga sources po sila. At ito po yung inaalam po natin. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung pag-ooperate natin kung saan nanggagaling. At kaya nga po, magaling sila eh. Kaming mga kapulisan naman, continuous yung pan namin, yung inspection namin, checkpoints namin, yung mga dumadaan ng mga sakyan, mga close van, kasi nandun po nakalagay yung mga binibenta nila sigarilyo. Sir, linawin ko lang sir, itong mga nakuha natin, mga nakumpiska na illegal na sigarilyo ay hindi po galing sa Nueva Ecija. Hindi po galing ito sa Nueva Ecija, galing po sa labas. And then ito mga... Dinadala po sa Nueva Ecija dahil gaya po na nasabi ko, marami po kasi mga kandito, mga magsasaka, mga trabahante na kailangan nila ng yosi. Kaya ito yung pinakamalakas na bagsakan ng sigarilyo. Kaya pa man, ang pulis natin ay tuloy-tuloy yung pag-ooperate dito. Yes, the condemnation and destruction of surrendered illicit cigarettes with the 2026 and Task Force CAPRE, our intensified campaign against illegal cigarettes. This activity reflects our continuing commitment to address the proliferation of illegal tobacco products in Nueva Ecija. This is more than the destruction of illegal goods. It is a strong statement that the Nueva Ecija Police Provincial Office remains firm in its campaign against illegal activities. The illicit cigarette trades deprives the government of legitimate revenues, harms lawful businesses, and poses the risk to public welfare. We will continue to take decisive action against activities that threaten the safety and well-being of our people. Ang gawain ito ay patunay na ang kapulisan, katuwang ang ating mga ahensya ng pamahalaan, ang local government units natin at komunidad ay nagkakaisa sa pagpapanatili ng kaayusan at pagsugpo sa mga gawaing labag sa batas. Sa mga voluntaryong nagsuko ng mga nasabing produkto, maraming salamat sa inyong pagkikiisa at pagpili na sumunod sa batas. Let this activity serve as a reminder that safeguarding our communities is shared responsibility through unity, cooperation, and vigilance. We can strengthen our campaign against illegal activities and better protect the people of Nueva Ecija. Maraming salamat po sa inyo lahat at suporta at pakikisa. May God bless us all. Mabuhay po tayong lahat and may the force be with you. Thank you so much, sir.